kabayan, ma'am sir. This is Jom, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is April 28, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may One Rockwell sa may East Tower, Rockwell, Poblacion, Makati po yan. At dadalhin po natin sa may San Antonio Street, Pio del Pilar, Makati. Okay, magbabalik po tayo mamayang konti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talakayan habang tayo ay papunta doon yan sa ating pickup area. Ewan,
pasanin lamang ito sa mga consumer. Tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng Department of Agriculture sa inaasahang pag-iral ng El Nino sa bansa ngayong taon. Ayon kay Agriculture Undersecretary Ari Perez, isa sa kanilang minamadali ang pagtatayo ng mga cold storage na maaaring pag-imbaka ng mga inaaning produkto para hindi magkulang ang supply sa panahon ng matinding tagtuyot. Partikular nilang itinatayo ang mga cold storage facility na solar-powered para mas tipid sa gitna ng mataas na presyo ng petrolyo. Naglaan po kami ng pondo, Department of Agriculture for this year and even in the coming years. This year mag-roll out tayo ng mga solar cold storage facilities natin. Bibilisan po natin kasi nga itong parating El Nino. Oo, kailangan mo talaga na malibang at tama yung pani. Iyan ang tinig ni Agriculture Undersecretary Ari Perez. Aabot ng 10 bilyong piso, 10 billion pesos ang halaga ng pinsala ng dry spell sa mga sakahan sa lalawigan ng Cagayan. Ayon kay Rueli Rapsig, pinuno ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, partikular na naapektuhan ang mga taniman ng mais, palay at high-value crops. Una na isinailalim sa state of calamity ang dalawang lalawigan dahil sa pinsala. Damage, wala mo talagang landfall ba? Yes pa, kasi hindi na rin ang dun sa pagtaas ng temperatura yung pagtaas din ng oil prices natin kaya siya naging local shock. Ginanili ni Rapsig, pinuno ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa lalawigan naman ng Isabela. Marso pa, nasa ilalim ng state of calamity ang probinsya dahil sa tagtuyot. Ayon kay Isabela Governor Rodrigo Albano, tinatayag na sa 1 bilyong piso ang halaga naman ng pinsala sa mga taniman sa lalawigan, partikular na ang mga mais. Hindi na rin nabutan ng ulan, pero nagtagin. So, nasira na yung mga ibang tanim, lalo na rin natin sa Northern Isabela kasi walang tubig dito, hindi irrigated sa mga farms dito sa Kili. So, nandito, port area. Isabela Governor Rodrigo Albano. Ito ang super balita sa Tagalog nationwide. Ang Department nagbabala sa panganib ng sobrang init sa ilang lugar ngayong araw. Manny Fergus, Manny B. May nakikita sa Department of Health ang publiko sa mga nagdala ng pagkikita ng pagkikita. Ang mga kakatan at nararanasan sa bansa ngayong kasi sa gamit sa pag-asa na labing ang lugar at mga nararanasan ng Angel Level na hihigyan ngayong araw sa ating labing COVID. Naalala nila ang mga nagdang na mga sakit tulad ng sila, pagkitig function at droga. Ang pagkilog ng sapat na dami ng tuloy. Isahan ang paglabas ng pagkakas ng lagbawaan na magsisigit ng araw. Nagdalili ang kagawaran ng kalusugan ang pagsusunod ng may makapagpagkas na sila upang matiwasin man ang pagkatulog sa kabalata. Samantala, may naman itong nagpapatuloy ng Christopher sa mga kabataan niya at pakitang natin na sa alas 5 sa US Network sila na hanap sa mga mensahe naman itong bahagi ng West Pacific itong Dalaw Avenue kasama na itong Mount Vega itong nakasingalsangan mula Ross Primaria hanggang sa may bahagi ng Kelpinar Street kung kaya naman pinapasyuhan ng mga pulis na apektado itong mga traffic mga kalye lumaanda naman po sa mga alternatibong ruta. Ako sa Palibahin sa GMA Operasyon sa Muli. Ito ang super balita sa Tagalog nationwide. Napinsala sa mahigit 150 hektaryang palayan sa Ballesteros, Cagayan ang tinatawag na brown planthoppers o yung ulmuk. Nabatid na kinakain at inuubos ng mga ulmuk ang katas ng mga palay na karaniwang dahilan ng pagtatuyo at pagkamatay nito. Dahil dala ang malawakang pag-atake ng peste sa mga barangay ng Pugo, Mabutol East at West, gayon din sa Barangay Baran at sa San Juan. Sa ngayon, nakatutok na ang Municipal Agriculture Office sa sitwasyon na nakaapekto sa 170 na mga magsasaka. Ayon ng tanggapan sa mga magsasaka, ipagbigay alam agad sa mga otoridad kung mayroong pagkasake ng ulmok para mabigyan ng agarang solusyon tulad ng pagbomba ng pestisidyo sa mga tanim. Ito ang super balita sa Tagalog nationwide. Dalawang pulis na sinada ng LTO dahil sa mapanganib na pagkakarga ng mga gamit sa mobile patrol at paglabas sa mga alituntunin sa
So, ang nag-report din ang Pilipinas ng Commission raw kung ipapapag sa mga pagkakakarga ng mga gamit sa public control at paggamit ng mga lulubog ng kalsada. At mas niya at mismo spokesperson, President niya na nag-value sa mga SPO ang available order ngayong araw dito sa City. Nagdaan kasi ng lapis sa pagkukulang ang driver nito ng isang patrolman at supervisor nito ng isang major. Dapat nakikita sa kumanan ng video ang ibalikat ng dalawang tao na pulitan na lumagpas sa tupat ng katawan nito habang tumatagkas sa pagkukulang ng kalsada. Nag-iispan sila ng show ng kamito dahil sunod na sunod ang ating pagkakasap ng pagkukulang ang ginawa ng pagkukulang. Sulit dito makikita rin ang sasakyan na walang nakakapagpaktaka. Dahil sila ng show na bago ng audio mga pagkukulang wala. Ang ito yung investigation division para sa kaluwasan. Ipaharap ng mga bakit at neurosiko ang mga tanggal kabilang ang record driving sa block sa paggamit ng number 6 at makikita sa proper process of motor vehicle at stolen. Sila na mga batas at regulasyon. Ako si Mark Makalala ng survey sa Panasyo. Dito naman si Mark ang totoo. Super balita sa tanghali, nationwide! Samantala, isa pong Amerikano na may dalang marijuana na harang sa nahiya di Barabalating pa. Isang 48 anyos na may nagsisigla ng aresto sa India matapos makita na ng marijuana o push sa report ng PNP Division Security Bureau Office Senator sa FDA ng Central Security Screening Checkpoint na sa Iyamang County kahapon na pinagdalang ayer sa sa baksak ng Amerikano na patutukan ng motor. Sa ginawang manaman ito, nagsisigla ang PNP na pinadiyan niya maggramo ng originalong marijuana na pabalita ng mga sundalo na kakasala ng asin ang kanitang diretso, pinag-ilagan ng kanyang mga karapatan sa kanila lang sa isinan ng action na pagmana ang dayuhan ng reklamo paglabas ng Congress Secretary Lufthansa o Republic Act 2165 at nananalig ito sa pagkakiyat ng action. Ako si Lisa Darwin, Sukarado, Sinopati, Tama. Ito ang super balita sa tanghali, nationwide! Abangan sa pagbalik ng super balita sa tanghali nationwide, isang lalaki na gumamit ng peking logo ticket ng PCSO para palabasin na nanalo siya ng 172 million pesos sa jackpot. Arestado! Royal sa Pasig City na nasangkot sa human trafficking at prostitusyon at ang muling pag-aari ng asawa at anak ni dating Congressman Mike Defensor, ipinasara na ng lokal na pamahalaan. Sunod sa Navota Sanitary Landfill na nagdudulot ng maduming hangin sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at mga karating lalawigan, 50% lang naapuna. Ang lalaki na nagpasiwas ng baril sa viral incident sa Luzon ng Taguig at Makati, natukoy na isang protection agent.
dapat maging ang civil society gusto bang maayos ito na sa investment lamang kay Vice President Sara Duterte sa isang voluntarinaan sa Kamara at maayos na reporta Iglesia Pilipina Independiente Institute for Studies Institute and Cultura at for Good ayon kay IFI Bishop Alvin Barrera ng Diocese of Northern Isabela. Biyan din sila sa ginagawang impeachment ng Kamara kay VP Duterte. Maasa rin sila na babing hindi naman mapapansin si VP Duterte sa lahat ng kanyang ginawa na may kinalaman sa confidential fund. Sinabi naman ito ang Miguel Pampagay, Presidente ng Institute for Studies Institute and Cultura na napapahalan sila sa inilalaan sa teknikalidad ng PJ ang impeachment. Wala kanyang ibang layunin na mga ganitong hakbang kundi ang iskaril ang impeachment. Sinabi naman ni Bicol sa Representative Jeremy Con, miyembro ng House Committee on Justice, na hindi sila mabibinag sa mga inihahain na kaso laban sa mga community members at opisyal ng gobyerno. Malinaw na katianya na hindi lang sapat na sapat ang resulta na nakalipas na pagdinig na aabot sa 6.7 billion pesos na transaksyon ng mga account ng mga tawag sa Serticato, kundi sobra-sobra pa sa inaasahan. Mabigat kanya ito patuloyin, mahirap pa din maligat sa ito ng galing at hindi siniglara sa kanilang satin. Magandang pagkakataon din kanya ang pagkasalita ngayon ng mga taong simbahan at ng pagdinig ng komite para sa impeachment kay VP Sara. Ako talaga sa hearing project in the Malay, Malita, Super balita sa tanghali. Samantala, paalam na tinaguriya ang mga test sa pamanarin. Desa, Marasitos. Yan, ang sumugod sa Supreme Court. Benny Fergus, Benny. Super balita sa tanghali. Nationwide. Sumoble na ang bilang ng mga sasakyan nagdadala ng produktong pang-agrikultura na nakarehistro sa food lane ng pamahalaan. Ay kay Agriculture Undersecretary Aria Perez, sa loob lang ng isang linggo, umabot na sa mahigit 2,000 ang nagparehistro sa food lane mula na ipatupad ang programa noong April 20. Sa ilalim ng food lane, libre ang mga express ng mga truck at iba pang sasakyan na may karga o nagde-deliver ng mga produktong pang-agrikultura. Lain ng programa na mapababa ang gastusin sa pagdadala ng mga produkto mula sa sakahan o pantalan patungo sa pamilihan. Counter Averia, so far mabilis po ang pagka-credit. Tapos nakakadaan naman po sila sa ating mga airways na walang aberya. Kumadaan po yan, libre. Walang gasto ng gobyerno dyan dahil libre po ng private sector sa atin. Agriculture Undersecretary Ari Perez. Malalakasin naman ng Philippine National Police o PNP ang mga hakbang sa crowd management upang maiwasan ang kaguluhan at matiyak ang kaayusan sa pamamahagi ng mga ayuda. Kanunto ng mga ulat ng tensyon na pamamahagi ng fuel subsidy sa lungsod ng Quezon nitong weekend. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Valencia Nartates Jr., inatasan niya ang mga pulis na tumulong sa aktwal na operasyon upang masiguro ang maayos na pamamahagi ng tulong pinansyal. Kaugnay nito, naglagay rin ng PNP ng karagdagang police assets na naka-standby para sa agalang deployment kung kinakailangan. Nanawagan naman ng PNP sa mga kinaukulang ahensya ng pamalaan gayon din sa mga LGU na maglatag ng maayos na sistema para sa pamamahagi ng mga ayuda. Ito ang super balita sa tanghali. Nationwide. Ito ang nagtangkang kumolekta ng 172 million pesos na panalo sa loto. Gamit naman po ang peke, loto ticket, arestado. Nick Maravelo, Natalia. Pinaresto ng pulisya ang isang lalaking nagtangkang kumolekta ng 172 million pesos na loto jackpot prize gamit ang pinaging loto ticket. Sa report ng National Capital Region Police Office o NCRPO, pumunta ang lalaki sa hapon na alas 10:50 ng umaga sa opisina ng Philippine Charity District Office sa Mandaluyong City. Ipinakita nito ang mga winning lotto ticket na si Macdoral, ang aning
nagsusunod sa unique numbers nung verifikahin sa database at proteho system ng PCLO na tukoy na talagang sa loto ang premyo para sa winning numbers at nakumpirma sa pagsusuri sa ticket ng lalaki na sinascore o sample ito at may handwritten entries gamit ang ballpen. Hindi niya agad dinaresto ang lalaki sa loob ng opisina ng PCSO at dinala sa pulisya para sa pagsasampa ng reklamong falsification of public documents sa piskalya ng Mandaluyong City. Ibinida ni Police Major General Anthony Aberin, NCRPO Regional Director na buhay ito ng tinatawag nilang Enhanced Managing Police Operation kung saan mabilis umano ang validation, detection at pag-aresto sa mga pamuloko at iba pang kriminal na gawa. Ako si Lisa Darwin, Super Radio, DPWP, Balita. Super balita sa tanghali. Nationwide. Aabot na sa 50% ng nasusunog na landfill sa Navotas ang naapula na sa patuloy na operasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pinangungunahan ito ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Bureau of Fire Protection o BFP at iba pang ahensya, katuwang ang lokal ng pamahalaan ng Navotas at Japan Disaster Response Technical Team. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, na nag-inspeksyon sa Navotas landfill kaninang umaga, mula nang matapos ang access road na ginawa ng San Miguel Corporation, lalong napabilis ang operasyon. Sa katunayan, mula sa 70% na lawak ng sunog, bumaba na ito sa kalahati. Gamit kasi ang lupa at buhangin, tinatabunan ng lupa ang mga nasusunog na bahagi ng landfill. Suportado naman ng mga technical expert mula sa Japan Disaster Response Team ang ginagawa ng gobyerno sa landfill. Maliban dito, nagbibigay din sila ng rekomendasyon na hindi dapat madaliin ang operasyon dahil delikado ang mga lugar na may sunog pa. Ito ang dahilan kaya inuunti-unti nila at ayaw magbigay ng timeline. Nakatulong din ang access road kaya mas mabilis ang pagdating ng mga truck na may dalang buhangin at lupa para tabunan ang mga nag-aapoy na bahagi. Ginagamitan din ito ng bulldozer at backhoe upang lalo mapatag pa ang itinatapon na lupa. Super balita sa tanghali. Nationwide. Samantalang DNR na ikipag-ugnayan na sa Office of the Solicitor General, OSG, para makagawa ng legal na hakbang laban po sa operator ng Navotas Sanitary Landfill. Nagbabalik-aran ka doon sa alan. Pinag-aaralan na ng Department of Environment and Natural Resources o DENR kung ano ang mga legal na hakbang na pwedeng ihain laban sa dating operator ng Navotas Sanitary Landfill. Ito'y matapos na kasamang nag-inspeksyon kanina si DNR Secretary Juan Miguel Cunha sa Sanitary Landfill. Ayon kay Cunha, nakikipag-ugnayan na sila sa Office of Solicitor General upang makagawa ng legal na hakbang sa dating operator na landfill na PhilEco o Philippine Ecology System Corp. Inatasan na anya nila ang kumpanya na magsabit ng Safe Closure and Rehabilitation Plan. Hanggang ngayong linggo ay muli anya silang magpupulong kasama ang OSG kaugnay sa pangyayari sa landfill. Samantala, bukod tayo sa Metro Manila, ang Valenzuela na lang ang nakapagtatala ng mataas na PM 2.5 sa air quality monitoring. Nakapagtala ang Valenzuela ng 48 microgram per normal na mas mataas sa 35 na normal na microgram per normal PM 2.5. Samantala sa Umasdo, Bulacan, na itanada lang sa 38 microgram per normal ang air quality monitoring ng DENR. Ako sa Nagats na Jerry Radio DCWD, balita totoo. Super balita sa tanghali. Nationwide. Samantala, naglabas na ng closure order ang Pasig City Local Government sa Blue Hotel na pinatatakbo ng Serene Development Corporation. Hindi matapos ang raid ng National Bureau of Investigation o NBI sa naturang establishmento noong April 21. Nadiskubre kasi sa loob ng hotel ang mga illegal na aktibidad na may kaugnayan sa human trafficking at prostitusyon na direktang paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act at sa mga provisyon. Magkano yan? Magkano? Ha? Ay, Ano na mo, pwede? Pagkakasangkot ng hotel sa mga Bro, illegal wala. na aktibidad ay isang grave violation sa mga kondisyon ng kanilang business permit. Nabatid na ang hotel ay iniugnay sa pamilya ni dating Congressman Mike Defensor. Lumalabas na visa na ang registered owner nito ay kanyang asawa at anak. Samantala, naglabas na rin ng pahayag ng kampo ni Defensor at itinatanggi ang aligasyon. Samantala, kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na isang protection agent ang lalaki nagwasiwas ng baril sa Taguig at Makati na nag-viral sa social media. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, tinukoy na lalaki nag-viral na si Joey Sabago. Ay kay PNP spokesperson Police Brigadier General
General Randolph Juanyo, sumukong lalaki sa Makati Police kahapon. Sinuko niya ang kanyang kalibre 45 pistol at nagbigay na rin ng affidavit bilang paliwanag sa insidente. Samantala, sinabi naman ni Supervisory Office for Security and Investigation Agencies Chief Police Brigadier General Tolentino Reales na hindi konektado ngayon sa anumang security agency si Sabato habang walang special duty nung nangyari ang insidente. Dahil dito, nasa proseso na ang PNP sa pagpawi ng lisensya ni Sabato. Una nang nilinaw kahapon ng PNP na hindi road rage ang insidente na nag-viral sa Taguig at Makati, kundi isang insidente ng hit and run. Tinakasan kasi ng driver ng pickup truck ang karapola na ititulot nito at mga naabanggang sasakyan dahilan para habulin ito ng mga motorista kasama na ang lalaking nabutas ng gulong ng sasakyan at lalaking naglabas ng baril. Samantalang ngayong araw sinabi ni Tuanyo na sasampahan ng reklamo ang dalawang individual na sangkot sa viral video ng malicious mischief at alarm and scam. Samantala, tinatayag na sa 200,000 pesos na halaga ng alahas at pera ang tinangay ng hindi pa nakikilalang mga suspect matapos looban ang isang pawn shop sa Poblacion Sentro sa Calinog, Iloilo. Sa ulat ng Superradyo Iloilo, sinabi ng Calinog Municipal Police Station na unang natuklasan ng isang butas na hininalang dinaanan ng mga suspect papasok sa establishmento. Mayroon din na-recover na plato, bote ng tubig at eco bar sa drainage sa harap ng pawn shop na pinaniniwalaang ginamit sa operasyon. Nagtatawag po ngayon ng PNP ng backtracking at pagsusuri sa CCTV footage upang matukay ang mga nasa likod nito. Naniniwala naman ang alkalde ng bayan na posibleng termite gas ang nasa likod ng krimen dahil kahit pa ito nagdapong ng insidente sa bayan ng Pavia noong nakalipas na taon. Batay sa lawak ng pagsusuri sa drainage, tinatayang nasa 6 na individual ang sangkota at maaaring nasa 1 linggo ang pinutol sa pagkanta bago isinagawa ang panluloob. Nagdulot naman ng mabibigat na daloy ng trapiko aksidente sa EDSA Ortigas Interchange patungo sa Pasig City kaninang umaga. Isinara kasi ang EDSA Ortigas Interchange matapos masagasaan ang dalawang truck ang isang babae. Nabatid na hating gabi ng Diretso po. masagasaan ng 10 energy hub na may dagang hangin ang babaeng motorcycle rider matapos na hindi niya ito mapansin. Ilang oras ang lumipas na gulungan naman ang isa pang Hindi yan one way, ah? na may nagkakaroon ko Hindi siya one way? Pasado, alas 4 na ng madaling araw, nagtutuwa ng mga tauhan ng SOCO para maimbestigahan ang insidente. Habang pasado na ng umaga ng nayan Oo nga, sa dyan katawan tayo ng pinapaano. at tuluyang binuksan ang interchange. Dadali naman sa traffic sector ng Mandaluyong ang dalawang driver ng truck para imbestigahan. Maharap sila sa reklamong reckless incidents resulting in homicide. Super balita sa tanghali. Nationwide. Bantay sa Gabal. Sa ating bantay sa Gawal, mga pasadang e-bikes at mga e-trike ginawa ng terminal ang kabaan ng Quirino Avenue sa Barangay Baclaran, Parañaque City. Sam na Sam! Nadaanan ko ang taba ng Quirino Avenue natapos ng barangay Baclaran sa lungsod ng Parañaque mula sa Tantura Airport ng buo ng Pedestrian Road na makikita ang ginagawa ng paradahan ng ilang mga e-bike at e-trike ang gilid ng pangketa. At dahil sa kaliwat kanan na mga nakatayong stall ng mga vendor sa mismong pangketa, nagkasbay ito nga na ang balang ng mga e-bike. Nagbabagal ang mga bumabaybay ng mga motorista sa kalsada at sa kalsada na rin naglalakad ang mga pedestrian sa Baclaran area. Ako isang minister ng Jimmy Paradio sa Sinobodi. Balita ang totoo. Bantay sa Gabal. Super balita sa tanghali. Nationwide. Isinagawa sa Barangay Morawan sa Borlan, Palawan ang counter landing at live fire exercise bilang bahagi ng Balikangan 2026. Sa ulat ng Superradyo Palawan, nagpakitang tila sa pagsasanay ang pwersa ng Armed Forces of the Philippines at ang mga sundalo mula sa Amerika, Australia at New Zealand. Mahigit 2,000 na mga sundalo ang lumuhok sa pagsasanay na ginanap sa baybayin ng Sa may pipili na lang po. Isinagawa ang simulation sa pag-atake ng mga kalaban mula sa dagat gamit ang mortar, mga malalakas na kalibre ng armasa at makabagong unmanned system sa ipapawid at karagatan. Nakaluri bilang observers ang Canada at Pransya. Super balita sa tanghali. Nationwide. Balikan natin ang headlines. Balitang malaya ng pulis dating Congressman Salvi Ko nakarating na kay Pangulong Bongbong Marcos ay kay DOJ Secretary Frederick Vida. Dagdag na dokumento isinumite sa Interpol para mapabilis ang paglalabas ng red notice laban kay Ko. Ito ang mga reklamo ng mga nararamdamang pressure mula sa liderato ng mababang kapulungan sa harap ng nakatakdang pagboto ng House Committee sa impeachment
sige po. Dapat Thank kay you. Vice President Sara Duterte bukas. Ingat po, God bless po. Salamat sa pangunawa. Thank you, ma'am. Tignan natin siya na. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po muna pansamantala. This is Jam, the Filipino channel na inyong pong lingkod. Paalam po.